Nabundol ng e-bike ang isang tumatawid na lola sa Marikina City. Sa Makati City naman, kinaladkad ng van ang isang minor de edad na lalaki. Ang mga insidenteng nahulikam sa report ni Von Aquino. Tila normal lang na tinatahak ng van na ito ang Kalayaan Avenue sa Makati City. Pero kung pagmamasdang mabuti, isang motorsiklo ang kinakaladkad pala ng van. Hindi masyadong kita sa CCTV, pero nakahawak sa harapan ng van ang isang lalaking 17 anyos. Kwento niya nakaupo siya noon sa nakaparadang motor ng kaladkarin nito ng van. Napahawak na lang daw siya sa harapan ng van dahil ayaw itong ihinto ng driver. Pagdating sa Zobel Rojas Street, nakatalo ng binata at nakaligtas. Nasugatan sa paang menor de edad. Hinabol naman ng taong bayan ng van hanggang mapatigil ito sa barangay Palanan. Dito na pinagtulungang bugbugin ng taong bayan ng driver ng van. Agad naman siyang isinugod sa ospital. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Sugatan din ang isang lola sa Nangka, Marikina matapos mabangga ng e-bike habang tumatawid sa kalsada. Makikita sa CCTV na naglalakad noon si Lola Adela at papatawid na ng kalsada. Pero dahil sa nakaharang na van, hindi napansin ng biktima na may paparating palang sasakyan. Pagtawid niya, nasalpok siya ng e-bike na mabilis ang takbo. Naitakbo naman agad sa ospital ang biktima. Sinagot ng driver ng e-bike ang paunang gasto sa pagpapa-ospital sa biktima. Kasunod ng insidente, may pakiusap si Lola Adela sa mga nagpa-park sa kalsada. Hindi na makita yung dumadaan. Dahil yung van ho nakaharang. Pato yung van doon, hindi nakalagay banda ron kasi malaki masyado. May nakalagay naman doon na no parking board either side. Okay. Kaya lang. Hindi dapat nagpa-park doon. Kasi maliit lang yun maliit lang na kalsada yun Walang pahayagang may-ari ng van. Von Aquino, GMA News.